Isa ito sa pinakakilalang gusali sa Maynila. Itinayo taong 1981 bilang sagisag daw ng sining at karangyaan. Ngunit bago pa man makumpleto, binalot na ng trahedya at takot. Makalipas ang mahigit 4 na dekada, sino na kaya ang mga nagtatanghal sa loob ng Manila Film Center? Previous work is dancer choreographer sa Amazing Show. Based siya sa Manila Film Center. We do traditional dances. Masaya siya, sobra. Kasi marami akong nakilalang tao. Pero sa likod nun, may mga bagay na hindi ko mapaliwanag na parang first time nangyari sa akin. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turo, 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 turo. 7, 8, 7, 6, 4. Teka lang. Cut music! Bakit, mama? Ano, mali na naman ako. Ayan na, nakakaloka ka. Ma, naririnig yun? Ano ba? Ayan na, hindi na nakakatawa yan, ha? Ano ba yun? Ano ba? May narinig ako na sumasabay siyang boses. Sinasabi niya parang tulong. Nakakita ako ng mga shadow dun sa may gilid, papanik sa stage, which is, nung time na yun, wala namang mga tao ron. As in, anino siya, itim na marami. Gumuho yung ilalim na part daw, sabi nila. Natabunan din sila. Sila yung humihingi ng tulong nung time na yun na siguro wala pang justice yung nangyari. A project official told us 1,700 people are working on the site. About 200 were working when the accident occurred. Said they are hampered by a lack of necessary equipment. Some of those missing could still be on the project site. Taong 1982, binuksan ang Manila Film Center sa mundo. Ang 3 palapag na gusali nagsilbing entablado para ipagdiwang ang sining at kultura sa Pilipinas. May magarang bulwagan patungo sa main theater. Pero makalipas ang mahigit 4 na dekada, heto na ang Manila Film Center ngayon. Pinaglipasan na ng panahon. Abandonado. Paglubog ng araw, unti-unti raw nalalantad ang mga itinatago nitong lihim. Pag umakyat ka dyan ng mga around 6 o 7, parang may sumusunod sa'yo. Parang nakikinig din sila. Tumatayo nga yung balahibo ko eh. Parang nandito lang sila sa tabi ko, sa likod. Magamit na yan. Magdadalawang dekada ng abandonado ang gusali. Ngunit may mga gwardya pa rin nagbabantay rito, gaya ni Florencio. 6 to 7 years na po ako naka-duty po sa CCP. Yung mga gamit po ng CCP, yun pong binabantayan po namin. Ngunit sa mga gwardya, tila meron din daw mga nagbabantay. Naalimpungatan po ako. Parang sinasakal po ako. Lalaki po siya. Malamang construction worker po yung kanyang suot.
Natakot po ako kaya ako lumabas. Pag nagro-robing ako, yung tatay yung balahibo ko, tapos may kakalampag sa mga gilid-gilid. Yung mga umiyak, sumisigaw, lalaki po, lalaki. Parang ganun. Ang isa raw sa makapagpapatotoo sa kwento ni Florencio ang misis nito. Baka alas 9 na ako makauwi. Alam mo naman, traffic. Oh, dito ka na mag-almusal. Anong ingay yan? Anong maingay? Ang tahimik nga dito. Tingnan mo nga, oh. Oh, wala, oh. Ako lang mag-isa rito. Ano ka ba? Ayan oh, may mga naglalakad. Ako lang nandito, oh. Tingnan mo kung ano-ano naman sinasabi mo. At iba naman ako, ninervyusin sa'yo eh. Patayin mo na! Patayin mo na yung cellphone mo! Ang lady guard namang si Janet, mahigit isang dekada na raw nagjo-duty sa film center. So, nailalagay kami sa iba-ibang ng buong complex. Pula siya na medyo magba-brown na siya. Kala ko nga lamok nung umpisa kasi dito lang. Tapos nung dito na, marami-rami. Doon lang yung first time na kinikilibutan ako. Pintura ba yun? May mga natabunan daw. O, so, niisip ko, baka nga meron pang natirang naiwan doon. Sino nga ba ang sinasabing mga hindi matahimik na kaluluwa sa Manila Film Center? Taong 1982, nagtipon-tipon sa Manila Film Center ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng pinilakang tabing. You know, I was here last year and really had a fantastic time. Ito ang MIFF o Manila International Film Festival na maikukumpara raw sa Cannes Film Festival ng France. We're very proud that Madam Marcos has been able to do this. Ang MIFF, isa sa mga tinawag na Grand Vision ni nooy First Lady Imelda Marcos. Let us inaugurate a new era in human culture. Engrande man ang naging plano. Ayon sa mga kritiko ng dating administrasyon, di umano minadali ang construction nito. Sinimulang itayo 1981, halos wala pang isang taon bago ang nakatakdang film festival. Dahil may hinahabol na oras, ginawang 24 hours yung shift, halinhinan, day and night. So 3 shifts na tige 8 hours ang bawat isa. Pero November 1981, 2 buwan na lang bago ang nakatakdang International Film Festival, ang pinakamataas na palapag ng patapos na raw noong gusali. Bumagsak! About 200 were working when the accident occurred. At ang ilan sa mga trabahador na bagsakan at natabunan ng bumigay na palapag. Sa mismong taong nakabaon na yun sa paligid yan, daming mga bangkay. Kada hukay nilang yun, may lumalabas. So, magkakadikit sila. Ayon sa mga lumabas na balita, 7 lang daw ang namatay sa trahedya. Pero taliwas ito sa salaysay ng ilang mga trabahador na nakaligtas sa pagguho. May ilang ulat na nagsasabing ang bilang ng mga namatay di umano umabot sa mahigit 160 na mga trabahador. Sa side ng government, hindi sila nag-iwan. Kung meron man na aksidente,
Ito ay kanilang tinugunan, dinala sa ospital. May mga nasawi talaga doon ay kanilang sinagot yung pagpapalibing. Hindi totoo na meron kaming iniwan na patay doon. Yan naman Diyos ang may alam. Miski natin hukayin piece by piece, stone by stone dyan, ni isang buto ng tao wala dyan na iwan. Hanggang noong July 16, 1990, tumama ang magnitude 7.8 na Luzon earthquake. Dahil sa nakitang mga bitak sa gusali, ang Manila Film Center ipinasara. Matapos ang ilang taong pakikipag-ugnayan sa pamunuan ng Cultural Center of the Philippines na siyang may saklaw sa Manila Film Center, pinahintulutan nila ang aming programa na gawa ng ulat ang makulay at madugong kasaysayan ng Manila Film Center. Pero hindi kami pinayagang pasukin ang ilang bahagi dahil lubha raw napakadelikado na ng structural integrity ng gusali. Gayunman, binigyan nila kami ng permiso na maglibot sa paligid at sa ilang ligtas na bahagi ng building. At upang mapakiramdaman, nagsagawa rin dito ng paranormal investigation sina Ana de la Cruz at Ed Caluwag. Unang naglibot si Ana. Yung isang lalaki, siya ang nagagalit. Kahit na yung mga tauhan niya nagugutom, napapagod, kailangan gumawa. Tapos habang ginagawa doon, meron na sila nakitang may crack na, hindi ko alam kung ano yung crack na yun eh. Biglang bumaksak na ganoon, nagkapatong-patong yung mga ano. Tapos, ang grabe, ang grabe ng ano nila, itsura nila. Ayun o, nandun sila sa taas o, ayun o. May mga bata na, may babae na rin kasama. Pero yung isa, humihingi ng katarungan na bakit sila iniwan ng gano'n na lang. Si Ed naman, gumamit ng isang aparato. Using the dowsing, meron siyang tinuturo somewhere dito sa area na to. Dinadrag tayo talaga sa loob. Ang tinatawag na dowsing rods na hawak ni Ed, biglang umikot. Pag umiikot, mas mataas yung presence. Sa patuloy namang pag-iikot ni Ana, meron siyang narinig. Lakad siya ng lakad eh. Ano lumalakad? Yung lakad niya, parang yung paa niya may bakal yung ano. Ulit-ulit. Dito siya yun. Kuya, walang tao dito talaga? Ba't parang may lumalakad sa loob? Wala. Pero may nakakapasok po dyan? Wala. Nakasarado siya. Ano po yung naririnig kaya ng meron ba? Ayan o. Lakas po kuya eh. May tao? Yung mga patak-patak yan eh. Patak ba yan? Yung patak ng ulan, parang ganun. Masyadong mahina yung sound doon. Yung lakas ng hampas niya, very consistent yung tunog. Akala ko, working area siya, na parang may mga makinarya, kaso abandon. Sa parehong pader kung saan narinig ni Ana ang parang mga yabag, may nasagap ang aming kamera na tunog na parang tumataghoy. Pakinggang mabuti. Pwede yung pakasagot itong kato ko. Kung narito ka sa kabila. Tumapat ka dito sa gamit ko. Isa ka ba sa namatay sa loob dito? Kung oo, yung dilaw, pailawin mo. Yes. Kung palalabasin ko kayo sa lugar na to, willing na kayo? Kung oo, pailawin nyo na ng sagad yan. Gusto nyo bang lumabas sa lugar na to? Malabong edited yun eh. Kasi kung ipapatong mo yung audio doon, nang ganun din ka kaingay sa surroundings niya, magiging precise yung tunog eh. Dahil hindi pinahintulutan ng aming team na pumasok sa loob mismo ng lobby, nagpalipad sila ng tinatawag na FPV drone para malaman ang itsura ngayon ng loob ng Manila Film Center. Ang lobby ng Bulwagan, kung saan pumapasok noon ang mga bisita, tambakan na ngayon ng iba't ibang mga lumang gamit.
Naroon pa rin ang 2 malaking chandelier, pero ang pader ng ikalawang palapag na gawa sa kahoy natuklap na rin. Ang tanghalang minsang binuo ng ambisyon at pangarap tila hinugot na ngayon sa bangungot. Samantala, habang nagpapalipad ng aerial camera ang kasama nilang drone operator, may napansin di mano siyang parang anino sa loob. Nakong babae. Sinakita kang babae? Oo. Saan? Oh my God. Saan? Ayoko! Para makumpirma kung ano ito, ang aming team pinayagang pumasok. Ano banda yun? Ang parang anino ng babae, isa palang manikin. Siya yun. Nasa may bintana, kuya. Manikin yan? Manikin yan, manikin. Kala ko babae na response. Ako naglipat yan eh. Ang matagal ng tanong ng lahat, ilan ba talaga ang namatay sa trahedya noon sa film center? 7 lang ba talaga o may katotohanan ang ilang ulat na mahigit 100 ang nailibing dito ng buhay? Nagsimulang magsaliksik ang aming team at may mga nakilala silang naroon mismo nung nangyari ang malagim na aksidente. Isa sa kanila ang 65 anyos na ngayong si Gomer na dati raw nagtrabaho noon sa construction. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Nelson. Yung kapatid kong si Nelson, nakadestino yun doon sa pinakang rooftop na sa taas, nagpipinis siya doon. Sabi sa akin nung kaibigan ko na masundin, sabi niya, Kuya, tignan mo yung 2x3, baluktot. Sabi ko, oo nga no. Yung 3:45 to 4, palabas na kami. Patutuyuin pa natin yung semento dito, no, kuya? Tsaka babalikan pa naman natin to. Tingin ko, okay na kapit nito eh. Tara na. Nakatalon po ako dun sa tabi, nakahawak ako sa bakal. Hindi ko malaman na yung pala may tama na ako sa ulo. Nung naimasmasa na ako, bumaba na ako dun sa mga bumagsak na kahoy at saka yung simento. Napakataas ng tambak ng mga kahoy sa simento. Ang ilan daw sa mga humingi ng saklolo nung gumuho ang gusali, mga nasa barracks na natabunan. Aksidente rin daw silang nabuhusan ng gagamitin sana di umanong quick-drying cement. Si Gomer na-rescue pero ang kanyang kapatid na si Nelson hindi nakaligtas. Kapatid ko nga tig-jackamer na lang yun bago nakuha. Tulala na ako nung makita ako, lalo nung tinamahan pa siya ng jackamer. Masakit po ma'am. Papanaginipan ko si Nelson na umingi siya ng ustisya. Kwento naman ng isa pang survivor na nahanap ng aming team, si Samuel, na-trap daw siya sa loob matapos din siyang mabuhusan ng semento. Nasa ilalim ako, buong katawan. Yung baro ko talagang puno-puno na semento. Ay, marami akong naririnig. Yung mga nagdadaingan na sa klolo. May iyak ka, miski nga ako yun eh. Marami akong marami yung namatay doon. Pero walang nangyari. Awa ko doon sa mga bata na yung natabunan na mag-ina. Para barbecue natuhog eh. Sa inilabas na pahayag ng presidente ng CCP nung nangyari ang aksidente, ang yumaong si Baltasar Endriga, pinasinungalingan ang mga di umano bilang ng mga namatay. Ngunit sina Gomer at Samuel nanindigang hindi lang 7 ang namatay sa pagguho. Ang nadisgrasya, kung di ako nagkakamali, mga 200. Sa tingin ko may mga naiwan pa doon. Mahigit 4 na dekada matapos ang malagim na aksidente, si Samuel muling bumisita sa Manila Film Center. Nagtirik siya ng kandila at nag-alay ng panalangin bilang respeto sa sinawimpalad niyang mga kasama. Sana nasa maganda na silang nasa langit na sila ng maayos. Sa ngayon, sana patulungan kami ng presidente natin. Yun ang hinihingi ko, sana makatulong sa lahat ng nadisgrasya. Ilan ba talaga ang namatay?
Meron nga ba ritong mga nailibing ng buhay? Tanging ang gusaling ito lang ang nakakaalam. Ang mga nagtatayugang poste, parang mga kandilang nakatusok sa dilim, mananatiling paalala sa bawat buhay na nawala at sa mga kaluluwang hanggang ngayon naghahanap ng hustisya. Si Dina, kolektor ng mahigit 1,000 vintage dolls. Pero ang ikinagugulat niya, ilang beses nang isinauli ng mga buyer ang ilan sa mga manikang ibinenta niya dahil pagdating daw sa kanila, ang laruan, tila sila naman daw ang nilalaro. Sino bang hindi nakakakilala kay Annabelle, ang manika sa Amerika na sinasabing sinapian ng masamang espiritu? Kaya kinailangan pang ikulong sa isang binendisyonang lalagyan. Sa Bocaue, Bulacan, naabutan naming may ginagawang eskaparate ang mag-live-in partner na ito. Para siguradong tumibay yung pagdikit ng glass. Katulad daw ni Annabelle, ang kanilang manika, di umano pinamamahayan ng masamang nilalang. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, like a diamond in the sky. Twinkle, little star. Bodega na ang bahay na ito sa Bulacan sa dami ng mga gamit at tambak. At dito, may isang kwarto kung saan ang nakatira hindi tao, kundi libo-libong mga manika. Koleksyon ito ng OFW sa Japan na si Dina. Nag-start po ako year 2012 kasi nagkaroon po ako ng Japan surplus dati sa Davao City. Nakakuha ako ng maraming dolls, may mga porcelain doll, tapos eto mga bisky dolls. Etong doll na to yung nakangiti. Year 1880 pa po siya. Spoiled nga raw ni Dina ang kanyang mga manika. Para hindi po sila mag-moist or mag-molds. Tinuturing ko po yung mga doll ko na parang tao din, sinusuklayan, binibihisan. Nilalagyan ko po sila ng hair serum para mag-maintain po yung curl nila at shine. I believe na lahat ng dolls has a soul. Pinaprotektahan po ako ng some of the dolls in here. Dahil parami na rin ang parami ang kanyang koleksyon, taong 2019, nagsimula ng mag-buy and sell ng manika si Dina. Tuwing nabenta ko po sila, parang nalulungkot po ako. Nagwi-wish ako na sana maibalik sa akin. Isa sa kanyang mga naging customer, si Macy. Nagustuhan ko po doon kasi kakaiba po yung itsura niya, tapos yung damit niya po, kulay orange po yung buhok niya. May nararamdaman na po akong kakaiba. Gusto ko pong dumilat, pero hindi ko po mamulat po talaga yung mata ko.
May nakadagan sa akin na sobrang bigat po. Sobrang trauma po talaga yung nangyari sa akin. Tapos sabi ng mama ko, kung po pwede daw po, itapon na lang daw po yung manika. Pero naawa naman po kasi ako sa manika. Kaya ang biniling manika, ibinalik na lang ni Macy kay Dina. Ang manika, muling ibinenta ni Dina. Pero ang nakapagtataka, paulit-ulit itong isinauli ng mga bumili sa kanya. Iririgalo sana yun sa pamangkin, yung pangatlong nakabili ng dal. Kaya lang yung pamangkin, nagkasakit tapos namatay po. So tinago ko na lang po, parang nawo-worried ako baka may mangyaring masama sa bibigyan ko ng dal na yun. Pero hindi lang daw ito ang manikang ibinalik kay Dina. Taong 2022, ang kapatid ni Dina na si Jesus natipuhan ng isang manika ni Dina. Ireregalo raw ito ni Jesus sa asawa niyang si Divina. May nangungusap yung tingin niya eh. Parang may sinasabi na, sige na, kunin mo na ako. Mahilig din kasi yung misis ko na manika. Pinihingi ko yan sa kapatid ko. Unang tingin ko lang po sa kanya. Iba po yung pakiramdam ko, ma'am, na parang hinihigop niya po ako. Dahil hindi sila nabiyayaan ng anak, sa manika raw ibinuhos ni na Divina at Jesus ang kanilang pagmamahal. Ang kanilang baby doll na kulot ang buhok at nasa 2 talampakan ng laki, pinangalanan nilang Baby Sapphire. Parang feel ko po na may baby ako. Pero hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan na palitan ng kilabot. Tulog na tulog po kaming mag-asawa. Ano ba, Jesus? Nasasaktan ako! Nagulat ako. Akala ko sino yung kayakap ko. Sinipa ko po siya. Napunta po siya sa may pintuan. Simula po nung nangyari na yun, hindi na po ako natulog. Binalik na namin po yun kay Dina. Sa kabila nito, hindi na raw nagulat si Dina, lalo't maging siya raw mismo. May mga makapanindig balahibong karanasan sa kanyang koleksyon. Lumaki po ako na may mga manika po talaga kasi yung magulang ko po nasa abroad. Yun po yung laging pinapasalubong sa akin na laruan. Parang hindi po ako mabubuhay nang wala akong dal. Ang pinakapaborito raw ni Dina sa kanyang mga manika, si Jennifer. Galing po siya sa papa ko. Siya yung pinaka-first kong walking doll na nagkaroon po ako. Di battery po si Jennifer. Apo. Matulog ka na muna. Para makapagpahinga naman ako. Mamaya, gising mo, magmemerienda tayo, ha? Sige po, Lola. Sige. Nakatingin yung mata niya, parang nakatingin sa akin, nakaganon. Kinuha niya yung doll, binuksan niya yung likod. So nagulat yung lola ko, wala siyang battery. Kaya doon na nag-start yung lola ko na naniwala siya na may maligno daw or baka may sanib yung doll. Tinago na lang po siya. Hanggang lumaki na nga ang kanyang koleksyon.
At nito lang 2024, nakabili naman siya ng manika na halos sinlaki ng 3 taong gulang na bata. At mahigit 7 dekada na raw ang tanda. Si Dalia. Pinapalakad po to dati ng mga kabataan, 1950s, ganito po siya. Ayan po, lalakad po yan. Nung pinasok ko po siya doon sa kwarto namin kung saan kami natutulog, kasi doon siya nakadisplay dati. Lagi po akong nagkakaroon ng nightmare. May magpamilya, kumakain ng dinner, tapos biglang may pumasok na mga armadong lalaki. Last na nakita ko yung batang babae, tapos nandun sa tapat yung si Dalia. Nakatingin yung batang babae, nakaganon. Binaril siya sa ulo. Parang pinapahiwatig niya na ito yung nangyari sa amin dati. Pero hindi po ako natatakot kasi nagagandahan po ako sa kanila kahit na may kababalaghan po sila. Dahil rin sa pagbabuy and sell ng mga manika, nakilala ni Dina ang kanyang kinakasamang si Roland, na isa ring toy collector at picker. Pero mula nung nagsama ang dalawa sa iisang bubong, batid daw ni Roland na hindi sila nag-iisa. Nag-aayos ako ng toys, may biglang parang may babagsak na lang. Pag dumadaan talaga ako, parang nakatitigla sila sa akin. At ang mga kababalaghan, minsan pa raw na i-record ng CCTV. Pakinggang mabuti, parang may boses ng bata na tila kumakanta ng nursery rhyme kahit na nung mga oras na yon, wala naman silang kasamang bata. Kung may battery operated man ako na doll, mga nakalagay po sila sa storage box dito sa labas. Habang nagsushoot ang aming team sa shop ni Dina, laking gulat nila nang biglang Tumunog. Wala akong ginawa. Ano yung tumutulog? Musical. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. may tumunog na musical figurine na nasa tapat ni na Baby Sapphire at Dalia. Kahit na wala naman nag-operate o gumalaw sa anumang mga nakadisplay doong gamit o manika. Ano yun, ma'am? Ito po, yung musical, ayan po siya. Ito po. Bigla lang siyang tumunog nung pagdampot ko kay Jennifer po. Kaya nagulat ako tumunog, eh ang layo ko eh. Hindi po yan aandar kung hindi niyo po sususiin. Papansin ka, Jennifer. Kahit na walang intervention ng tao, maaari itong tumunog ng randomly. Yung maaaring ito ay dahilan ng kanyang physical malfunctioning or yung mga vibration sa paligid nito. Pero kung meron man daw pinakasutil sa koleksyon ni Dina, walang iba kundi ang manikang ito. Tinawag niyang no name. Protective daw ito pagdating kay Dina. Grabe naman kayo. Parang kasalanan ko pa ngayon. Kasalanan ko pa. May naging kaalitan ako sa online. Nagalit siya sa post ko. Sa sobrang galit ko po dun sa taong yun, nakapagsalita po ako ng hindi maganda. May araw din kayo. Nasabi ko yung words na yon sa loob ng room kung saan nandun yung mga manika. Kita nyo to? Pinapalabas nga ako yung may mali eh. May araw din to.
nagpapakal daw siya ng doll. Tapos tinanong ko siya, which doll? Kasi napakarami ko pong doll. Ayun, pinicturean ko before at sinend ko sa kanya. At binilugan niya yung doll. Naniniwala po ako na pinagganti ako ng Manila. Para mag-imbestiga sa misteryong nakabalot sa mga manika ni Dina, bumisita ang paranormal psychic na si Jay Costura. Minabuti ng aming team na hindi ipaalam kay Jay kung aling mga manika ang nagpapamalas ng kababalaghan sa mga minsang bumili nito. Matutukoy kaya ni Jay ang mga manika ni Dina na parang may sariling buhay? Medyo kinikilabutan ako, no? So, may mga possessed dolls ako nararamdaman dito. Meron ako narinig din dito na area. Yung energy ng doll na to is tinuturo niya ako dito. Sa dinami-rami ng mga manika na naririto, ang isa sa mga unang nakakuha agad ng atensyon ni Jay, ang manikang si No Name. Siya ang pinaka-playful, no? Ayaw na ng pinaglaruan siya. Siya yung gusto maglalaro sa mga nakapalibot sa kanya. Ilang saglit pa, tila may kumanti raw kay Jay. Parang may kumalmot sa likod ko. Dito sa banda na ito. Namumula siya. Apo, medyo mapula po. Okay. May nag-scratch ng back ko. So, ibig sabihin, harmful to nung nananak to. Si Jay, may naramdaman din daw kakaiba sa isa pang manika, si Baby Sapphire. Maligalig siya. This one, malakas to. Yung tinatawag na bossy type or yung hindi siya nagpapalamang. Medyo mabigat sa pakiramdam kasi may mga possessed dolls po dito. Pag mga ganyan po kasing energy, madam, is evil spirit or yung tinatawag na demonic energy, no? Since nung nasa kwarto siya, lagi akong nagkakaroon ng nightmare na minasakir isang pamilya. Baka. Tapos nakakita ko siya sa panaginip ko. Ang taas ng chances po na ang may old na magmamay-ari niyan is maaring nangyari sa kanya. Sa lahat nga po, ito yung pinaka-leader nila. Ito, as much as possible po kasi kailangan na siya ma-sealed na wala nang ibang hahawak dito kasi maaari po siya mag-create nga ng fear or curse. Sa kanya talaga ate, no, sa nafe-feel ko sa kanya, entity na siya. It's evil na siya talaga siya. It's, maano yun siya, bad spirit na yun siya. Siya ang most of the energy na nagko-command. Siya yung alpha. Ang mga manika, ginawa para maging salamin ng tao. Maganda, tahimik, perpekto. Pero ang totoo, sa bawat yakap natin sa kanila, isinasalin din natin ang ating kalungkutan, ang ating mga lihim, ang ating mga takot. At minsan ang takot na yon, nagiging daan para ang mga manika gawing kasangkapan ng mga nilalang mula sa kadiliman. Sorry, No Name. Pasok muna kita dito sa glass. Kasi para hindi ka mag-invade dito sa area ko. Taong 1994, malaking balita dito sa Pilipinas ang karumal-dumal na pagmasaker sa 3 mag-iina sa sarili pa man din nilang tahanan sa Lipas City sa Batangas. Makalipas ang mahigit 3 dekada,
ang mga kaluluwa ng mga biktima, di umano, hindi pa rin natatahimik. 1994, April 9. Bago mag 12 o'clock, midnight, may nag-report sa station, hindi normal ang development doon sa bahay. Parang walang tao. Yun ang natagpuan nila. Patay na yung 3 mag-anak. Natagpo ang nakahantusay sa sala ng bahay nito ang mag-iinang Helen Arandia, 34 na taong gulang, Chelsea Liz, 6 na taon, at Angeline, 4. Ang motibo, lasing, under the influence of either drug or alcohol. Nangungutang puno, hindi pinautang ni Mrs. Arandia, kaya pinatay yung 3. It was actually a massacre. Until such time, nalumabas ang pangalan niyan, Elmer Palikpik. Pinaresto si Elmer Palikpik, nagyayabang na may kaso siya at tumatay siya ng 3. High ka sa drugs, gano'n? Hindi damo po lang mga piraso na. So, under influence ka ng drugs? Hindi naman. Yung nanay, nahigit ang 50 ang sugat. Yung bata, yung 4 na taon, ang 17. Yung 6 na taon, 18. Makita mo talagang galit na gustong pumatay. Yung isipin mo paano ginawa. Yung biktima, palagi mo, nakahiga na. Tapos, bumilang ka kung ilang saksak pang ginawa. Siyempre, pag saksak mo isang tao, tumba. Yun, susundan mo pa. Kahit na 20 na lang. Napakahirap. Hindi ko alam kung sino titingnan ko nung time na yun. Kasi 3 sila eh. Parang gusto ko na rin sumama sa kanila, ganun. Gaya nyo, kami rin ay nagtatanong, kailan matitigil ang mga nakakabagabag na mga krimen? Tao pa nga ba ang nakakagawa ng mga ito o hayop na? Dream house kung ituring noon ng pamilya Arandia ang kanilang unang bahay sa Lipas City sa Batangas. Mula nung nangyari ang massacre, ang bahay hindi na tinirhan pang muli ng naulilang padre de pamilya na OFW noon sa Saudi, si Ronald Arandia. Dahil sa malagim nitong kasaysayan, ang bahay patuloy pa rin ngayong pinangingilagan. Sa tuwing ako'y dumadaan dito sa harapan ng bahay na ito, tumatayo ang balahibo. Ako'y nagro-rosary habang naglalakad. Hindi ako natingin sa bahay na yan. Pero ang bahay, 4 na taon matapos ang krimen, pinaupahan at ang mga nagrenta rito noon, nakakapanindig balahibo raw ang naging mga karanasan. 2017, napadpad po ako dito dahil nga po sa katigasan ng ulo, dito pinadalo ng magulang sa ate. Ba't ganito yung ilaw? Ang siste, si Mary Lord, tumira sa isang bahay. Na wala siyang kaide-ideya na may malagim itong kasaysayan. Dati po kasi may kwarto po yan dito na parang ginawa-gawang tabing na mga plywood. Diyan po ako unang inilagay.
Sinaksak po talaga ako na ang sakit-sakit. Yun po, nagising po ako, tapos pawis na pawis, natakot na takot. Tapos nung sabi ko kay ate, te, may ano ba dito sa bahay na to? Ay, wag mo na lang pansinin yan, sabi ni ate. Mary Lord, bilisan mo na! Kanina pa kami dito sa labas. Kakain na! Opo ate, palabas na po. Ito lang po. Tumpa lang. Sabi ko, te, may nakita ako sa loob. Mas paano magkakataon? Nandito tayong lahat sa labas. Pagtapos dyan, nailipat naman po ako dyan sa yung master's bedroom na yan. Naging solo ko po yan. Pag 10 oras din ng gabi, Hindi pa rin kayo natutulog? Susumbong kayo kay ate. Junjun? Mek-mek? Tulog na si Junjun at saka si Mek-mek. Sorry po ate. Patulog ka na rin. Sino ba kayo? Anong gusto niyo? nayaan ko pero hindi. Hirap talaga ako matulog po dito sa bahay na to. Hanggang ang iba raw mga nakatira sa bahay, hindi na lang daw basta nagpaparamdam. Nakahiga po ako noon. Alam ko pong gising ako noon. Yung nagmumuni-muni po ako. Kasi hindi nga po ako mapakali sa loob ng bahay po talaga. Mararamdaman mo po talaga pag iyakap, maghigpit. Yung bulong niya, naglalambing na kala mo nanay. Tinanong ko na nga po si ate, ano bang about nangyari sa bahay na to? Kasi nga kinuwento ni ate na pinatay nga yung mag-iina dito. Uy, hindi ka ba kinakilabutan dyan? Gusto ka namin silang makilalas. Ako may gusto silang sabihin sa atin. Hinapag-right mo na nga yan. Basta mamaya, mas lalo pa sila magparamdam sa iyo eh. Burahin na. Ewan ko nga sa'yo. Kita ko po talaga sila, 3 sila. Sinaway niya ako na burahin lahat ng litrato nila. Automatic yung binara ko po talaga yun sa sobrang kaba ko kasi iba po yung mapuputi, tas kita mo po yung ugat niyang maninipis pero may itim na. Nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera sa 4 na parte ng bahay. Isa sa harap, isa sa sala, sa kusina at sa master's bedroom.
Sa unang gabi pa lang, may kakatwang nahagip na ang mga CCTV camera. Sa kuhang ito sa master's bedroom, ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, makikita ang bintana sa loob ng kwarto. Sa likod ng bintanang ito, matatagpuan ang kusina ng bahay. Dito mapapansin ang parang puting figura na dumaan. Nanatili ito ng ilang segundo hanggang bigla na lang naglaho. So may napansin kami na parang white dun sa bintana na nag-appear. Dahan-dahan siya nag-appear, then dahan-dahan siya nawala. Kung sapot siya ng gagamba, makikita mo siya sa screen na lilipad-lipad. Kung ilaw naman, may nag-ilaw dun sa likod. Yun nga lang kasi meron din tayong CCTV dito sa may kitchen. Pero upon review ng same timestamp ng dalawang CCTV, wala pong nag-iilaw dun sa may kitchen. Pamilya ni Ofelia, alam daw nila ang kahindik-hindik na nakaraan ng Lipa Massacre House. Pero pikit mata pa rin silang tumira rito mula taong 2022 hanggang 2024 dahil mura ang upa. Pagtira ko dito, unang gabi masarap ang tulog ko. Hindi naman nakakatakot. Pero naramdaman ko talaga nandito sila. Kasi syempre dito sila namatay, bahay nila to . Pangalawang araw ko, naglilinis ako ng ito mga jealousy. Ginanon yung buhok ko. Talagang inawit. Sabi ko, wala, iba na ito ha. In Jesus' name na ganon ako. In Jesus' name. Tapos doon ako sa labas. Pero ang pinaka hindi malilimutan ni Ofelia, ang nakita niya raw mismo sa master's bedroom. Pag ang tao daw namatay sa dyan na lugar, nandyan talaga siya. Mahigit 3 dekada ang lumipas mula nung nangyari ang krimen. Ang Lipa Massacre House patuloy pa rin kumikiliti sa imahinasyon ng publiko. Pero ang tanong ng ilan, kamusta na kaya ang padre de pamilya ng mag-iinang Helen, Chelsea at Angeline na si Ronald Arandia?
Hinanap namin siya at dito sa Batangas City na siya ngayon nakatira. Handa na raw niyang ibahagi ang bangungot na kanyang pinagdaanan na nagsimula sa pagtatayo ng kanilang dream house. Siguro mga 1990 nabili namin yung lote. Nagplano kaming magpagawa ng bahay mga 1992. Kasi pag may pamilya na, dapat may sarili ka ng bahay. Siya ang bumili ng lote. Siya nagpagawa ng plano ng bahay. Nagtyaga ako sa Saudi para mapag-ipunan yun. Iba kasi ang kita sa abroad. Sama-sama sila pag pupunta sa tindahan daw. Yung huli kong alis. Nung tumingin ako, yung bunso ko na lang ang nasa may pinto. Nakatingin sa akin. Hindi ko alam yun na pala akong huli. Pero noong April 1994, isang buwan na lang sana, bago matapos ang kanyang kontrata sa Saudi, si Ronald bigla raw pinauwi sa Pilipinas. Pinatawag ako na kung gusto ko raw umuwi. Sabi ko, gusto kong umuwi pero sa isang buwan pa, Mayo. Umuwi ka ngayon, bibigay namin yung pera mo. Nalaman na pala kasi ng kanyang boss at ng kanyang mga katrabaho ang sinapit ng kanyang pamilya. Pero hindi nila madiretso si Ronald sa naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Pinaalam nung umaga, uwi ako ng hapon. Sabi ko, bibili muna ako ng mga pasalubong. Sabi ng mga kasama ko, wag mo ka nang bumili. Kailangan mong pera. Sabi ko, hindi, bibili ako. Nagtaka ako, bakit ang dami naghatid sa akin sa airport. Wala pa rin akong alam. Ang pinakamasakit sa lahat, aksidenteng nalaman ni Ronald ang nangyari sa kanyang mag-iina habang nasa eroplano siya nung nabasa niya sa dyaryo ang nangyaring Lipa Massacre. So nung pagdating ko dito sa airport, sa aeroplano, doon ko nabalitaan. Nasa aeroplano, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napakahirap. Hindi ko alam kung sino titingnan ko nung time na yun. Kasi tatlo sila eh. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan yun. Parang gusto ko na rin sumama sa kanila, ganun. Batid ni Ronald ang mga kwento-kwento na hindi pa rin daw natatahimik ang kaluluwa ng kanyang mag-iina at naroon pa rin sa kanilang tahanan. After ng libing nila, dinalaw nila ako. Nung ako'y nasa kwarto. Lumamig yung dalawang baraso ko. Pero inisip ko, naroon yung dalawang anak ko sa tabi ko. Nung babangon ako, mukha ni Helen yung nakita ko. Ang sabi sa akin, mag-iingat ako. Hindi ko yung malilimutan. Ano nga ba ang mga sakit at hinanakit ng mga patuloy na naninirahan sa Lipa Massacre House? Sa pagpunta roon ni Ed Calwag, madadama pa rin kaya niya ang sinasabing kaluluwa ng mga biktima. Una munang lumibot si Ed sa bahay kasama ang mga dating nagrenta rito na sina Mary Lord at Ofelia. Uy, sakit ah. Sakit sa ulo. Ate, may nakita akong babae. Siguro mas mataas ng kaunti sa inyo. Mga ganito. Napatayin niyo tayo! Habang lumalapit, sumasakit sa ulo. Maya-maya pa, sina Ed pumasok sa master's bedroom. Umiiyak eh. Anong bata? Ma'am, ano po? Bata. Saan po? Umiiyak. Ma'am, po. Bakit po? Ano po narinig niyo, ma'am? Kaya? Rosa po, ano po yung narinig niyo? May babae doon. Duguan. Ang daming dugo. Meron dito malalim na sa part na to. Dito may malalim. Tsaka dito. Bigat. Nakaka-torment yung sigaw niya. Yung tulungan mo ako, tulungan mo ako. Tulong. Wala ka narinig. Narinig ko. Sunod na tinungo ni na Ed ang kusina kung saan binangungot daw si Mary Lord. Willing ka ba? Sige nga. Kung kaya mo mag-respond sa akin, katukin mo dito. Pero kayo kasama dito na
interactive na cruise. Ilang minuto lang matapos ang pagkatok ni Ed sa pinto, ito na ang sunod na narinig mula sa pinto ng kusina. Pakinggang maigi. Subukan lang po natin mag-establish ng communication. Hala, kinatok yung pinto. Kinatok ang pinto. Narinig niyo, di ba? Ginaya niyo yung katok. Narinig ko na. Hindi kumatok. Nandiyan siya eh. Opo. Halika rito. At ang katok na ulit ng isang beses pa. Sige. Nung reviewin ng aming team ang kuha ng mga CCTV, na i-record din dito ang tunog ng mga katok. Sa patuloy na paglilibot ni Ed sa Lipa Massacre House, ang mga kaluluwa sa bahay tila nakipaglaro pa sa kanya. Pwede niyo bang galawin yung mga gamit ko? Kasi intelligent po sila eh. Nakakapagpagalaw sila ng gamit eh. Dito sa kwarto. Pero sa CCTV nakuha nung mismong mga sandaling yon sa master's bedroom kung saan nanggagaling ang mga kaluskos, wala ni kahit anong gumalaw. Diyan, kwarto na yan. Huwag yan! Hindi yan. Ayoko ng ganyan. At nang lapitan na ni Ed ang silid na pinanggagalingan ng tunog, Nagre-response pero ayaw nila yung lumalapit. Oo, ayaw nga yan. Pag nag-iisa ka lang yan. habang naglilibot ang aming team, may nai-record na tunog ang kamera. Pakinggang maigi. Anong pangalan mo? Parang sigaw ng bata. Ulitin natin para sa mga hindi agad naniniwala. Anong pangalan mo? Pag nagsalita yung isang tao, hindi lang naman siya isang frequency lang eh. So madami siya na spectrum. Yung nakuha natin, single lang siya. So ibig sabihin, hindi siya normal na tao. Possible na ito talaga paranormal. Sunod naman na pumasok si Ed kasama ang padre de pamilya ng Arandia na si Ronald. Nandito kami, kasama ko si papa nyo. Helen, kala si Jeline. Nalilito ako. Nandito si papa nyo. Nang walang kung ano-ano. Tumunog mag-isa. Nakapatay na to. May gusto pa ba kayong sabihin? Aalis na kami. Aalis na kami. May gusto ka pa bang sabihin? Nakikipag-interact sila doon sa mga taong pumapasok sa loob nito. Kaso, ang problema ko, I don't think kasi na enough yung energy nila. Kaya nila yung kutkutin o kaya katukin din. So yun yung naisip ko na kumatok at humingi ako ng response sa kanila na katok din. Kumatok din. Kumatok naman talaga siya. Yung pintuan na po ba yun, may chance ba na may makakatok doon na tao? Wala. Wala. Dahil sarado na yun. Sarado yan dyan. Yan na. Eh yung kumakaluskus po, wala po bang hayop or manok sa loob or sa likod? Ay, wala. Walang hayop. Walang hayop dito. Hayop dyan, wala. Samantala, binisita ng aming team ang suspect sa pagpatay sa mag-iinang Arandia na si Elmer Palikpik. Nakapiit siya ngayon sa Sablayan Penal Farm. Tumanggi siyang magpa-interview pero nagpaabot siya ng isang liham. Ako, si Elmer Palikpik, ay tumatanggi sa hinihinging interview ng kapuso mo, Jessica Soho, para na rin po sa aking privacy at seguridad. Kinakatakutan itong bahay nila, hindi naman dapat katakutan eh. Ang dapat katakutan yung tao na buhay dahil yung tao na buhay pwede kang gawa ng masama tulad ng ginawa sa kanila. Walang pusong kinuha kay Ronald ang kanyang mag-iina. Makalipas ang 3 dekada, ang tanging naiwan na lang sa kanya ang kanilang mga larawan, birthday cards at voice tapes. Ito yung dating picture nila nung magki-Christmas.
Kuha ito dun sa in-laws ko kasi wala pa kaming bahay noon. Kahit wala na sila, tinitingnan ko pa rin. Lahat to, pati yung mga ibang gamit nila, nasa akin pa. Nangihinayang. Sayang. Oh, hindi ko kaya eh. Papa, happy birthday to you. We love you dearly. Thank you for everything, Papa. Papa, you probably don't realize how special you are, but you're everything most loved and admired in a father. Happy birthday. Love you. Papa, from Chelsea Jilin. Ayos kami dito ulit. Ano pa ba? Yung pampasko mo dyan. Basta hintayin ka namin dito sa May. Kung tagal pa, pero sinabi ko na hintayin ka namin sa May. Wala mag-i-extend. Bawal ang extend sa panahon ito. Matatapos na ang mundo mag-i-extend ka pa. Parang kayo nakausap na mag-iingat, ganang sasalita ang bata. Doon, ma-homesick ka pag nadinig mo yun. Na, mag-iingat ka dyan. Mahal na mahal ka namin. Ano, Chelsea? Lag na lag natin ang Papa. Ano? Sino bang idol ni Chelsea? Si Papa. Ano? Bakit mo mahal ang Papa mo? Siya tatakuin. Ako ay may lobo. Tumipat agad. Kaya kita. Sayang na lang ang naglobo. Natagay sa pagkain. Napusok pa ako. Parang ako nahingi ng sorry dahil hindi ko sila naipagtanggol noon. Ang lumang bahay nila sa Lipa na pagdesisyonan na ring ibenta ni Ronald, pinabendisyonan na rin ang bahay. Manahan ka, Panginoong Hesukristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito at humihiling ng iyong pagbabasbas. Hanggang ngayon eh parang narito pa. Nakita natin na may activity na gumagalaw sa loob outside the wind. Possible na paranormal siya kasi kahit walang tao, walang maririnig natin na gumagalaw yung pinto. Alagad ng simbahan na araw-araw humaharap sa mga kampon ng kadiliman. Dasal ang kanilang pinakapanlaban. Ang mga nakikipagtagisan sa masasamang espiritu, mga exorcist. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus of Nazareth, I break the spiritual links, ties, and bondages between you and all evil sources and spirits.
I command all of you to go immediately direct the foot of the cross and never to return. The Lord be with you. Mighty God bless you. The Father and the Son and the Holy Spirit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sa videong ito, makikita ang isinagawang exorcism rites ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism sa isang babae. Ecce crucem Domini, fugit et partes adversa. We were praying. And then, afterwards, parang sinabi niya na nasusuka siya. Ako kumuha kaagad ng plastic bag. No? So, lumapit ako sa kanya, itinapat ko yung plastic bag. Expecting na ang lalabas doon yung kinain niya. Pero ang mga pare at madre na nasa simbahang yon nang hilakbot nung nakita kung ano ang isinuka ng babaeng sinapian di mano ng demonyo. Mga pako. Lumabas sa katawan niya, hindi lang sa bibig niya, sa iba pang parte ng katawan. Saan ang galing to? Ang isa sa mga pare na naroon nung nangyari ang pagsuka ng pako, nahanap ng aming team, si Father Jojo Zerudo. Nandun ako, yung babae, nagpunta siya sa amin. Para lang may nararamdaman siya lang siya sa loob ng tiyan niya. Dinadasal ko yung ritual. Tapos nagsabi yung babae na parang gusto niyang sumuka. So itong sa madre, nagdala ng isang plastic bag. Sumuka siya, sumuka. Pagpapatuloy ko lang yung panalangin ko sa kanya. Sabi niya, time out, pwede ba siyang mag-CR? Father, tingnan mo yung suka. Yung plastic bag ay tuyong-tuyo. Pero ang laman noon ay mga pako, alambre, barbed wire, staple wire, tamtax. Pero hindi lang daw sa plastic bag nag-iwan ng mga isinukang pako ang babae. Sino ba yung gumamit ng CR kagabi? Ang baboy nung gumamit. Pako, nails, staple wires, tamtax, alambre. Yun ang lumabas sa kanyang lumabas sa kanyang ari. Ang tawag diyan ay barang. Ang naging discernment sa kanya, pinakulam siya. Yung mangkukulam ay kumukuha ng isang garapon at inilalagay niya sa loob ng garapon ang lahat ng gusto niyang pumasok sa iyong katawan. Sa oras ng eksorsismo, lalabas yan. At ang iginigiit daw ng babaeng sumuka at dumumi ng mga pako at alambre na gumawa raw nito sa kanya. Ang kalaguyo ng kanyang mister. Mind you ha, ikaw na ang kabit, ikaw pa nagpakulam sa legal na asawa. Para tugunan ang iba't ibang mga kaso ng demonic possession sa Pilipinas at tulungan ang sino mang nakararanas ng karahasan na kinakasangkapan ang karunungang itim. Nitong 2022, itinatag ang kauna-unahang exorcism center sa Asia, ang St. Michael Center for Spiritual Liberation and Exorcism. Isa sa mga exorcist dito, si Father Eugene David. Ano po ba ang exorcism? Galing sa Latin word po, exorcisare, meaning to say, to cast out, to expel, sa salitang Latin, sa Tagalog, palayasin. Ang pinapalayas po ay demonyo. Hindi lang po sila mga kathang isip lang ng literature, ng relihiyon. They're real entities or creatures. Totoo po. Isang dekada ng exorcist si Father Eugene. Pero bago pa man daw niya tinanggap ang tungkuling ito, nakipagsagupaan na siya sa demonyo. Nung parish priest ako, di ko po alam bakit nagising po ako ng mga mag 12 o'clock na po ng
ng gabi, no? May kumakalampag dun sa aking gate. Father. Tulungan niyo po ako ng mga kaibigan ko. 5 magbabarkada. Ano ba ginawa nyo? Sabi niya, naglaro po kasi kami ng Spirit of the Glass. Ang sabi-sabi, satanista daw ang dating may-ari ng bahay na ito. Tapos, isang gabi, natagpuan siyang patay dyan sa CR. Naagnas na. Natake daw sa puso. Mga siraulo kayo. Tara na, umuwi na lang tayo. Pre, tignan nyo to. Mag-Spirit of the Glass na lang tayo. Spirit of the Glass? Nandyan ka ba? Yes? Saan ka galing? Si? R? Ikaw ba yung namatay dyan sa CR? Oo. Ayoko na! Uwi na ako! Sila. Hoy. Kasi sa totoo lang, no, Ma'am Jessica, yung babae pong naposes, maganda. No? Baka naisip ng demonyo na ako ay nagagandahan sa kanya. Akitin kayo. Nakita ko, no? And victory over evil! Naging violent yung look niya. Parang yung mata niya, parang lumaki yung black eh. Nanlisik. Nanlisik, no? Sheila, nasan ka? Sheila! Dito po tumayo yung balahibo ko, Ma'am Jessica, no? Yung babae po ay bigla pong tumalon dito sa pew ng simbahan. Para may superpowers. Parang ganun po, Father. no? Eh, sinisip ko, baka masaktan yung babae kasi ang intention ng evil spirit, eh, saktan yung tao, no? Baka mabagok or something. So, nagabulan kami. Father! Tulungan mo! In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command you, unclean spirit, leave this servant of God! You have no power here! I cast you out, demon! In the name of Jesus Christ, I will take you!
Biglang tumahimik, nawala ng malay. Father, ano nangyari dun sa bata na na-exorcise nyo, yung naglaro ng Spirit of the Glass? She's already good, no? Wala na po yung evil spirit. Tapos kinukwento na lang nung friend niya na wala po siyang memory sa nangyari nung gabing yon. Parihag yun mis akong bana nga nagtuo sa mga anting-anting. Ako pong lolo, membro sad sa kulto. By the power of His most precious body and blood! Itong babaeng ito is talagang may sanib. Get out, Satan! In the name of Jesus, by the intercession of the Holy Mother of God. Ang babae naman sa videong ito, sinapian daw ng demonyo. Get out from Get out, Satan! At ang naging daan daw para siya'y saniba. Ang gamit niyang anting-anting. Crucem Domine, fugite partes adversae. Ang babaeng in-exorcise, nahanap din ang aming team sa probinsya ng Misamis Oriental sa Mindanao. Itago natin siya sa pangalang Lani. Parihag yun mis akong bana nga nagtuo sa mga anting-anting. Ang akong yung ginakuan ang pagpanambal. Sa ihapon nga side ang proteksyon. Ako pong lolo, membro sad sa kulto. So naato sila yung mga gipanghawiran nga mga agimat. Sa akong hibawan, tadtad magbuan man siguro sila ritual na tadtalon ilang kamot na dili sila marutlan. Hangtod nga namatay lola o lolo. Naman to sila ginhawiran nga anting-anting. Ipangita dayon to, ipangita sa iyang mga anak. One day, nang hinlo ko, nako'y nakita nga mga anting-anting. Para gid sa ako, murag ako'y gipili, kaya ako ra may ipakita. Akong nabantayan sugod atong naanay gi dala akong banang ating-anting or habak sali na lang mig-away bugat ang pagsulod sa kwarta sa kinabuhi. Mula nang ginamit natin yung anting-anting na yan, nagkanta malas-malas na tayo. Ako na naman sinisisi mo! Sorry na. Kung lambingin mo na lang ako. Kadagabi na lang yun, ginaurom yun, agpakadamgo yun ko permi nga, ayan pakigilawas na ko, pero ang naong gidala akong bana. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na nangyayari sa kanilang bahay, nagpasya sina Lani na humingi ng tulong kina Father Rexman Lantao at Father Azul Lambatan, exorcists mula sa Charismatic Episcopal Church sa Hingoog, Misamis Oriental. Do you renounce the glamour of evil and refuse to be mastered by sin? Sagawa kami ng pag-surrender, proper disposal ng mga occult items. Nag-surrender nila lahat. Napansin namin ni Padre Rex na iba yung reaction niya. We suspected na mas marami siyang attached spirit. Tapos nung pinatunog up namin ulit yung bell,
Sugod na dahil ng akong ulo nga murag sakit kayo na init. Nagdiling yung paningin ko. By the power of His most precious body and blood. Ginamit namin yung holy water sa kanya, napapaso siya. Therefore, itong babaeng ito is talagang may sanib. In the name of Jesus, by the intercession of the Holy Mother of God, the most Holy Mother of Mary, together with the intercession of the... Get out from... Get out, Satan! Tumingin siya sa cross altar, tapos dumilat yung mata niya, nakita namin na parang may nakikita siya, tapos takot na takot siya. I will beseech you to deliver us through your power from all the tyranny of the infernal spirit. Na ako sa kwarto nga grabe ka ngit-ngit. Wala ko'y makita. Hangtod sa naalang din dayon to'y nay usa ka laki. Sidla kay siya nga naglakaw padulong sa ako ah. Sa ako yung panguan dadto ang Ginoo. Flee right now in the name of Jesus. Pagduol sa ako gibati na ako ang kagaan nga murag nawala ta na akong daladala nga kabugat. Kay kanang mga anting-anting gyud ilang ginadalaan na distraction ra or pagguba sa imong kinabuhi. Masasaktan lang talaga ang tao kapag ginamit niya yung free will niya to reach out to the devil kasi binibigyan mo authority. But sabi nga, mas makapangyarihan pa rin ng Diyos. Biglang may narinig ako na parang kumakanta, lalaki. Lalaki yung boses. Parang, Hindi siya technical problem. Medyo nangibabaw yung boses eh. Pero wala sa inyo yun? Wala, ma'am. Panik kayo guys, kita mo din. Sheila. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Pag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please repent from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvia mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.